Pakaliwa na ang sasakyang yan nang mabundol ang kasalubong na rider sa isang intersection sa Talisay City, Cebu. Mabuti di nasugatan ang nabunggong rider. Isa pang motorsiklo sa kaparehong intersection ang nabundol naman ng nakasunod sa kanyang multicab. Sinubukan daw kasing mag-beat the red light ng multicab. Paalala ng mga otoridad, magmenor pag may intersection para iwas disgrasya. Sumugod sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang nasa 1,000 taong gusto raw kubrahin ang anilay pera ng mayayaman o ng mamamayan. Pero lahat sila ay bigo dahil ang salaping katumbas daw ng ipinatago nilang ginto, hindi naman totoo. May report si Marisol Abduraman. Bit-bit ang certificate na mula raw sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Dinubog ng grupo ni Gilbert Langres ang tanggapan ng ahensya sa Maynila. Ang kanilang pakay, kunin ang umano'y mga nakatagong kayamanan ng mga Pilipino sa BSP. Ito ang tinatawag na ang bagong lipunan, which is printed with the backup of gold amounting to more than 100 trillion pesos intended for all the Filipino people. Ang kayamanang nakatago dito sa Bangko Sentral ay fully matured na. Ang dokumentong hawak ni Langres, patunay daw na idiniposito ng taong bayan ng pera na gusto na nilang i-claim ngayon. 18 years old and above ay tatanggap na nagkahalagang 1 milyon kapiso bawat mamamayang Pilipino. Karamihan sa mga sumugod sa Bangko Sentral, mga senior citizen na mula pa sa mga probinsya. Sabi nilang ilgaten, ninakaw, hindi naman napatunayan. Ngayon parang ito po yung ipapamahagi at dahil panahon na. Hanggang init-init ng panahon, talaga nag-sacrifice kayo? Opo, para mabaklas kasi pagbaklas ito ng kahirapan. Pagkaro kami napunta dito at nakausap niya yung sa Central Bank, hindi kami iuwing luhaan. Sa hirap na nga ng buhay, gusto naman namin magkaroon kahit papano. May mga umutang pa para makapag-arkila ng van o bus. 3 po kami, 4-8 yung sa bus lang. Hirap pa yung bukod pa sa pagkain. May harap sa kanya, sir? Already informed him that we will submit it to the proper office. Ilang oras din nagtagal sa lugar ang grupo. Pero nag-disperse din ang pakiusapan ng mga pulis. May mga mangilan-ngilan po na nawalan ng malay, ng hina dahil po sa sobrang init. Paglilinaw ng Bangko Sentral, hindi ito namimigay ng pera sa taong bayan. Sa halip, sa pamahalaan ito nagbibigay ng dibidendo para sa mga programang mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinalubog ang isang lumang oil tanker na sa nagpapatuloy na balikatan exercises ng Pilipinas, Amerika at Australia. Sunod-sunod na tinarget ng mga missile mula sa mga nakapalibot na barkong pangmilitar ang tanker. Hanggang sa napalubog ito, layo ng live fire exercise na mapigilan ng mga kalabang makadaong sa Pilipinas. Isinagawa ang pagsasanay sa dagat sa Lawag City, Ilocos Norte. May 600 kilometro lang ang layo mula sa Taiwan. Inaresto sa Pasig City ang 4 na magkakaanak na umano'y tulak ng droga. Ang nagsumbong mismong mga kapitbahay nila. Ayon sa mga pulis, kanya-kanyang toka ang mga suspect sa pagbebenta ng droga. Ang nanay daw ang kahera, ang anak niyang lalaki ang tagabenta at courier naman ang asawa nito, pati ang isa nilang pinsan. Nakakulong na sa Pasig Police Station ang mga suspect na patuloy pang kinukunan ng pahayag. Lumagda ang lakas CMD at Partido Federal ng Pilipinas ng alyansa para sa 2025 midterm elections. Sinaksihan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang pirmahan. Anya, balak nilang buuin ulit ang Uniteam, ang tawag sa tambalan nila ni Vice President Sara Duterte noong eleksyon 2022. Naging chairman ng lakas CMD noon si Duterte kahit pinuno siya ng regional party na hugpong ng pagbabago. Pero kumulas siya sa lakas kalaunan. Ayon sa Pangulo ng Partido Federal, bukas sila makipag-alyansa sa kahit na anong partido, kahit ang partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na PDP. Sabi naman ni Speaker Martin Romualdez, magpapatakbo ang alyansa ng kumpletong senatorial slate.
Balikbayan box mula Thailand na bistong may 56 million pesos na halaga ng shabu. Isiniksik ang droga sa mga electric fan at water heater. Iniimbestigahan kung sino ang nagpadala nito at kung sino ang tatanggap dapat sa Pilipinas. Kampo ni Pastor Apollo Kibuloy, isinuko ang 5 baril ng mga leader ng Kingdom of Jesus Christ. Ito'y matapos ilabas ang revocation order ng PNP sa mga gun license at permit ng pastor. Base sa record ng Firearms and Explosives, may 14 na baril pang dapat isuko si Kibuloy dahil 19 lahat ang nakapangalan sa kanya. Pero sabi ng kampo ni Kibuloy, wala na silang isusuko pa. Pensyon para sa lahat ng senior citizens kahit di mahirap, itinutulak sa Kamara. Sa ilalim ng Universal Social Pension Bill, 500 pesos kada buwan ang pensyon sa unang taon. Kada taon dadagdagan ng 100 piso hanggang maging 1,000 piso. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang 5 lalaking nanghuhuli ng mga large flying fox o paniking kabog sa Malagos, Davao City. Ang sistema nila sa paghuli, nagpapalipad sila ng saranggola na may patalim o taga kasabay ng paglipad ng mga paniki. Hinuhuli nila mga ito para kainin. 4 na flying fox ang nasabat mula sa mga suspect. Kinasuhan sila ng paglabag sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act pero agad din silang nakapagpiyansa. Ipinagbabawal ang panghuhuli sa flying fox na kabilang sa endangered species at may malaking papel bilang mga pollinator. Nagbabala rin ng mga eksperto sa pagkain ng mga paniki at sa mga sakit na pwedeng makuha rito. Babawi na raw ng AstraZeneca ang kanilang COVID-19 vaccine sa buong mundo dahil sa pagbaba ng demand dito. Mas updated na rin daw ang ibang bakuna dahil sa pagdami ng variants ng COVID-19. March 5 nang magkain sila ng vaccine withdrawal. Naging epektibo ito noong May 7. Ayon sa Department of Health, ipinagkakatiwala na nila sa Food and Drug Administration ang mga gagawin lalo ngayong wala ng state of public health emergency kaugnay ng COVID-19. Namerwisyo ang usok mula sa sumiklab na sunog sa isang bahagi ng dump site sa Naga City. Paliwanag ng BFP, nagmumula ang usok sa ilalim ng tambak ng basura na nasusunog at nabasa ng apulahin nila. Isang estudyanteng nakalanghap ng usok ang isinugod sa ospital matapos atakihin ng asma. Kaya pinagsusuot na ng face mask ang mga estudyante sa isang paaralang malapit doon. Ang ospital malapit sa lugar, isinara muna mga bintana para hindi ma-expose ang mga pasyente at staff sa usok. Kontrolado na ang sunog pero patuloy na binabantayan ng otoridad ang dump site. 2 malaparaisong beach sa Pilipinas ang pasok sa listahan ng top 50 best beaches sa buong mundo. Alamin kung saan matatagpuan ang mga yan sa report ni Ian Cruz. Sa dami na naggagandang beach sa Pilipinas, tiyak na di ka mauubusan ng pagpipilian. Ang ganda ng ating katubigan, umaapaw hanggang sa ibang bansa. Patunay ang 2 nating beach na pasok sa pinakamagagandang beach destinations sa buong mundo. Ang nakakalulang ganda ng Entalula Beach sa El Nido, pang-4 sa listahan ng top 50 best beaches para sa 2024 ng World's Best Beaches website. Mapapatingala ka sa nagtataasang limestone cliffs. Damhin sa bawat pag-apak ng white sand at diretsong magtampisaw sa napakalinaw na tubig. Ang isa pang nagpapawaw ay ang Bonbon Beach ng Romblon na number 45 sa listahan. Kilala ito sa natural sandbar nito na aabot hanggang sa Bangog Island. Itinuturing itong untouched beach. Perfect distressor sa mga turistang nais mag-relax. Ang listahan ng World's 50 Best Beaches masusing pinili base raw sa pagiging kakaiba, dami ng wildlife, kalmadong tubig, pati ang dami ng mga bumibisitang turista. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Behind the scenes sa recording ng iconic line na Voltes 5 Legacy, ibinahagi ni Miguel Tan Felix sa TikTok. Voltes 5! Napapanood ang rerun ng groundbreaking series na Voltes 5 Legacy sa GMA Afternoon Prime. Co-star naman ni Miguel Tan Felix na si Isabel Ortega, nagpakitang gilas sa high notes. Tomorrow is D-Day para sa isang dedicated kapuso actor. Tutukan yan bukas 10:30 a.m. sa live stream ng GMA Network Facebook, YouTube, and TikTok accounts. Kapuso komedya na si Bubay na out of balance sa gitna ng pag-host sa isang event sa Apari, Cagayan matapos daw masilaw sa stage. Ayon kay Sparkle GMA Artist Center Vice President Joy Marcelo, natumba si Bubay dahil nasilaw siya sa mga ilaw sa entablado. At hein ng New Jeans, naka-temporary break sa upcoming promotional activities habang nagre-recover sa foot injury. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sino pa nga ba ang hindi nakaririnig ng Ahsoka Trend Challenge? Kami ni Maki. Ako din, sorry ha. Malalaman natin ngayon. Oo nga eh. Mula sa viral makeup transformation, may iba't ibang version na to. Kabilang ang Samgyeopsal edition. Pusuan na yan sa report ni Oscar Oida. Kung saan na nga nakikita at napapakinggan ang TikTok trend na Ahsoka Makeup Transformation Challenge. Agad na nagtatransform, makarinig lang ng Indian song na Sansanana, ang kantang nililip-sync ng mga kumakasa sa trend. Kahit nga nasa restaurant itong si Alexander. Grace before meals muna, as in graceful aura sa steps ng Ahsoka bago sumubo ng pagkain. Paulit-ulit daw sa kanyang feed kaya mas nauna pa niyang na-digest ang steps ng trend. Mula sa 2001 Bollywood film o pelikula mula India na Ahsoka ang pangalan ng trend na pinauso ng isang beauty content creator mula Indonesia at sumikat dito sa Pilipinas. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News.